Alam niyo po, ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Ako po ay nagpupugay at malalim na paghanga sa isinagawang paliwanagan ni Senator Marcoleta, Senator Soto, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pia Alan Cayetano, Senator Raffy Erwin Tulfo, Senator Mig Zubiri. Ang palitan ng mga paniniwala sa plenaryo ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado. Nagagawa natin ang kalayaan at kasarinlan. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Tagahanga po ninyo ako lahat. At alam naman po ninyo, sa maiksing panahon ko rito, ako ay pro-Westminster. At ngayon, system po, system. Yan po yung parang sa UK. At yan po yung nakita ko ngayong araw na ito. Ang lahat ng mga senador ay gising, ang lahat ng mga senador ay nandito, ang lahat ng mga senador ay nagtatrabaho sa ayon sa kagustuhan kong makita ko ang bawat debate at ang bawat opinyon ng bawat isa. Kaya nagpapasalamat po ako. Napakagandang araw po nito sa inyong lahat at sa ating lahat. Ngayon, mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nagbibigay-pugay sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Malamang ang sasabihin ninyo, siyempre si Robin Padilla, ang boto niyan, alam na natin. Mabuti po, alam nyo na. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko, sana, ay katapusan na nito. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na-convene, labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Nakita nyo naman po, noong nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Politika ito At kailangan ng due process. Pero natuloy pa rin po, nag-convene pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Dahil ayoko po talagang matuloy. Bakit? Sa loob po ng matagal na panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, panahon ni Aguinaldo, ni Quezon, panahon ni Marcos Sr., ni Aquino Sr., ni Aquino Jr., ni Arroyo, Marcos Jr., PRRD Duterte, HOR ngayon, at Vice President Duterte. Hindi na po tayo natapos sa usapin ng politika at yaan po ay pinagtibay ng Supreme Court sa kanyang desisyon na sinabi niya mismo, oo, politika lang impeachment, pero hindi kailanman dapat masagasaan nito ang karapatan ng tao. Malinaw at yun po ang pinaglalaban natin at kailangan dumaan sa tamang proseso. At yan po ang pinaglalaban natin. Ngayon, mga mahal kong kaibigan, pagkatapos po natin marinig ang bawat punto ng bawat isa, sana po matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan. Katulad po ng sweldo, katulad po ng agrikultura, pagkain, kaguluhan sa West Philippine Sea, sa buong mundo. Ang dami po nating dapat pag-usapan. Total, meron pa naman pong Pebrero. Ang sinabi naman po ng Supreme Court at ang Supreme Court naman po, ang siya naman po dapat na sinasabi ng saligang batas. Malinaw po. Matagal po akong ginawang chairman ng constitutional ni dating Pangulo Mig Zubiri. Pinagkatiwalaan niya po tayo, pinag-aralan po natin yan at malinaw sa konstitusyon na ang magpapaliwanag ng saligang batas ay Supreme Court. Kaya sana po, ako'y malungkot talaga dahil napunta tayo sa archive. Yung archive, binasa ko pwede pala yung hukayin anytime, kung ano man. So, hindi pa rin tayo natapos. Kaya sana po, bagamat ang boto ko ay yes, aray. Gusto kong malaman at mailagay po sa lathalan ng Senado na ako'y may reserbasyon dyan. Malaking reserbasyon ko dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin to. Hindi pa tayo natapos Total, nasabi na lahat.
Oh, ilang oras ang banatan. Pero hindi pa rin natapos. Kaya po, mga mahal kong kababayan, bago po ako umupo, nais ko pong malaman ninyo na ang inyong Senado ay tumatakbo. Huwag po kayong malungkot sa mga hindi pabor sa amin o sa mga pabor naman. Isa lang po ang masasabi ko. Tigilan na natin ang politika at mahalin natin ang bawat isa, magkaisa na tayo, pag-usapan natin ang mga totoong problema. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood Padilla, Madam Secretary. So, pinakamasayang araw daw po ito ni Tukmol, ni Senator Robin Padilla. Itong nangyari na ito pong impeachment ni Sara Duterte ay na-archive. So, ngayon po, maaaring baka nga talagang napakasaya ni Robin Padilla. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga po, bobo yan eh. Hindi naman niya alam kung ano ang ginagawa ng mga senador, kung ano ang pinag-uusapan, kung ano talaga ang kumbaga punto sa bawat usapin. Alam niyo po kung bakit ko nasabing bobo etong si Robin Padilla. Paano naging pinakamasayang araw mo itong nangyari na pagkaka-archive ng impeachment trial ni Sara Duterte, galing na nga mismo sa bunganga mo na ito'y anytime pwede itong hukayin. Anytime pwede po nga buksan muli ang impeachment trial. Diba, paano naging masaya itong araw na ito? Kaya nga po, di ba sa una kong vlog, sabi ko si Banat Bay, parang si Raulo. Tuwan-tuwa siya. Dahil yung impeachment trial daw, wala na. Pero, di ba, si Digong ay nabubulok pa din sa kulungan. So ano ang pinakamasayang araw na ito para kay Robin Padilla? So ibig sabihin kapag nakalaya si Digong, hindi yun ang pinakamasayang araw mo dahil ang pinakamasayang araw mo, yung na-archive lamang, yung impeachment trial ni Sara Duterte. Diba, alam niyo po, masakit para sa akin to. Nasabihin ko ng isang senador natin ay bobo. Pero yun po yung nakikita ko, yun yung nakikita ko sa kanyang ginagawa. Diba, buti sana kung nagpapakita siya ng katalinuhan, masasabi ko na siya'y bobo. Pero hindi. Buti sana kung katulad siya ni Marcoleta na masasabi kong matalino. Hindi naman magiging abogado si Marcoleta kung siya'y bobo. Diba? Merong angking talino, pero hindi lang ginagamit sa tama. Pero itong si Robin Padilla, kahit na yung kabobohan niya, hindi niya ginagamit sa tama. Meron siyang katalinuhan, pero gatiting. Siguro kung si Marcoleta may 100% na katalinuhan, si Robin Padilla 0.01% lang ang katalinuhan na taglay nito. Ganun po siya kahina ang utak. Kaya yung sinasabi niya, pinakamasayang araw niya to. Nakalaya ba si Digong? Na-quit ba si Sara Duterte? Nawala ba yung mga kaso ni Sara Duterte? O yung bang perang ninakaw, ginamit sa walang kapararakan na ibalik ba sa taong bayan? Yung sinasabi ni Robin Padilla na magkaisa na at tigilan ng pamumulitika. Alam mo ba kung saan papunta ngayon si Sara Duterte, Tukmol? Papunta siyang Kuwait. At wala siyang travel permit na pupunta doon. Ano gagawin niya? Sisiraan niya na naman si PBBM sa mga Pilipino na nagtatrabaho doon sa Kuwait. Katulad ng ginawa niya sa Australia, sa Japan, sa South Korea, sa Malaysia. Di ba dapat ang sabihan mo ng pamumulitika o dapat mong pigilan sa pamumulitika ay si Sara Duterte? Kasi siya naman ang namumulitika eh. Ang mga Duterte ang namumulitika. Di ba kaya, alam nyo, ayoko siyang sabihan ng bobo. Kasi senador yan. Pero sino magsasabi sa kanya na bobo siya? Yung mga DDS na kapwa niya rin bobo, natuwang-tuwa dahil
na basura na daw ang impeachment trial ni Sara Duterte? Wala na daw yung impeachment trial? Anong wala? Eh sabi nga ng Supreme Court, next year pwede ulit yan na magsampa ulit ng impeachment complaint. Diba? Hangang-hanga sila kay Rodante Marcoleta. Pero narinig ba ng mga DDS ang sinabi ni Rodante Marcoleta? Hindi siya against sa impeachment trial. Ang gusto niya lang, sundin ang sinasabi ng Supreme Court. At gawin daw po yung tamang proseso. Eh paano kung next year gawin po na tama ang proseso? Comprehensive ang mga pagsasampa ng yung paglikom ng mga ebidensya, yung pagsasampa ng impeachment complaint, napaka-comprehensive at talagang inayos na. Tapos matutuloy yung impeachment trial. O di mga sad boy na naman kayo. Mga iyakin na naman kayo. Diba kaya yung sinasabi ni Robin Padilla na pinakamasayang araw niya ito. Pero hindi ba niya naisip malungkot ang 80% ng mga Pilipino at maaaring merong mga bumoto sa kanya para siya maging numero 1 senador. Pero pinoprotektahan niya ang mga kurakot. Pinoprotektahan niya ang isa sa pinakamataas na posisyon dito sa Pilipinas at parang binibigyan niya ng pasaporte itong taong ito na magnakaw muli. Okay. Kaya, kung sasabihin kong bobo si Robin Padilla, di ba, parang okay sa akin. Okay sa iba nating mga kababayan. Kasi nga po, kabobohan ang kanyang mga pinagsasasabi doon sa Senado. Hindi po katalinuhan ang maging masaya ka na habang ang inyong anito nabubulok doon sa ICC. Hindi po katalinuhan yung sabihin na tigilan na ang pamumulitika at magkaisa na tayo samantalang yung sinasamahan mong Vice Presidente doon sa dahig. Walang ibang ginawa kundi siraan ang gobyerno ni PBBM. Walang ibang ginawa kundi awayin ang House Speaker na nag-set ng napakataas na standard para sa pagtatrabaho ng isang House Speaker. Sino ba unang bumanat? Sino ba unang nanira? Sino unang namulitika? Walang iba kundi si Sara. Kailan nagsimula? Nung hindi nabigyan ng intelligence at confidential funds ng House of Representatives. Doon nagsimula yun eh. Diba? After nun, inaway niya na ng inaway si Speaker Martin. Tapos ngayon sasabihin, magkaisa? Tigilan ng pamumulitika? Tutulog ka ba sa pansitan, Robin Padilla? Hindi mo ba alam? Kasama ka ng amo mo, kasama ka ni Sara Lustay. Nakakyat siya doon sa mga upuan o sa stage kung saan man siya magpunta na bansa. Nandun ka sa gilid. Sinisiraan niya si PBBM. Sinisiraan niya si Speaker Martin Romualdez. So, sino dapat ang sabihan na tigilan ng pamumulitika at sino dapat ang sabihan na tigilan na ang pakikipag-away at magkaisa na? Diba si Sara Duterte at ang kanyang mga kapatid? Di ko alam kung ano tong si Robin. Parang alam niyo sa sobrang bano. Di niya na siguro kapag nakita niya si Sara umaakit sa mga stage, parang wala lang. Hindi niya iniintindi yung mga sinasabi. Diba kasi, napapanood naman natin sa mga live eh. Puro paninira si Sara Duterte. Kaya, bago mo sabihin na tigilan ng pamumulitik at magkaisa na, Robin Padilla, sabihin mo muna yan kay Sara. Huwag mo sabihin sa mga nasa gobyerno. Huwag mong sabihin sa mga nasa Office of the President o mga gabinete ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin mo yan sa mga kaalyado mo at sa mga kasama mo na naninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos at babawiin ko yung pagkakatawag ko sa'yo na bobo ka.
So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Matalino pa yata ako dito kay Robin eh.